Tinatayang nasa 6 na mga babaeng pasyente ang isinailalim ng isang tigang na doktor sa isang manipulation under sedation at sinasabing habang tulog o walang malay ang mga babaeng pasyente ay malaya nitong nilalaswa at ginagalaw ang mga katawan nila hanggang umabot pa sa punto na kinukunan pa ng video ng doktor ang ginagawa nitong milagro sa mga katawan ng biktima. Madaling araw noong ika-12 ng Oktubre taong 2016, sa isang pribadong klinika sa Quezon City, marahang nagmulat ng mata si ang babaeng tawagin nating si Rosel na noon ay 26 na taong gulang at isang corporate employee. Mag-isa siyang nagtungo sa klinika dahil sa chronic pain na ilang buwan na niyang tinitiis. Nang matingnan, doon siya pinayuhan na sumailalim sa manipulation under anesthesia. Ayon sa paliwanag ng doktor, bahagya siyang makatutulog at wala rin umanong mararamdamang sakit. Ngunit nang magising siya ay taliwas ang naramdaman niya sa ipinaliwanag ng doktor. May kirot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tahimik ang silid kung saan siya naroroon at ang nurse na nag-asikaso sa kanya ay di makatingin ng diretso sa kanya. Makalipas lamang ang ilang sandali ay dumating ang doktor na tawagin nating si Ronel De Jesus. Matagal na itong nagtratrabaho sa klinika at sinabing naging maayos ang procedure. Kaya naman ibinigay na nito ang reseta at pinauwi na rin siya. Sa kabilang banda, iba ang pakiramdam ni Rosel dahil mas bumigat ito. Nang makauwi siya sa Mandaluyong ay hindi siya makatulog at sa mga sumunod na gabi ay nagigising siya sa pagkakatulog na basa ng pawis at nanginginig na tila baramdam niya ang nangyaring kakaiba noong siya ay walang malay. Makalipas ang mga araw, niyaya siya ni Estela na kaniyang kaibigan sa isang cafe at doon nabuksan ang kwento kung saan inamin nito ang kaniyang nararamdamang takot at pagdududa. Iminungkahi ni Estela na magpatingin si Rosel sa OB gynecologist. Tumuloy siya sa OB na inirekomenda ni Estela. Dala ang papel ng reseta at ang kaniyang kwento. Isinagawa ng doktor ang pelvic exam at doon niya nalaman na may palatandaan umano ng recent trauma sa kaniyang vaginal area na hindi tugma sa procedure na isinagawa sa kanya nung nakaraan. Nang gabing iyon ay nagsaliksik siya at nakita niya ang magagandang komento para kay Dr. Ronel. Ngunit sa lumang forum ay nakita niya ang komento ng isang alias Vivian Santiago kung saan nagkaroon umano ito ng di maipaliwanag na pakiramdam ng paglapastangan. Hinanap niya si Vivian sa social media at nagpadala siya ng mensahe rito upang makipagkita. Sa may Philco, nagkita ang dalawa at ibinahagi ni Vivian ang naranasan niya. Nalaman ni Rosel na hindi siya nag-iisa, kaya naman noong ika-27 ng Oktubre ng kaparehang taon, nagtungo si Rosel at Vivian sa awtoridad upang formal na magsampa ng reklamo. Dala nila ang medical findings gayon na rin ang salaysay ni Vivian. Hindi naging madali ang pagtanggap sa kaso. Si Detective Joven Alcaraz ang naitalagang investigador. Sa paunang investigasyon pa lamang ay kita na ang bigat ng paratang dahil na rin sa dala nilang mga ebidensya. Nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis at bagaman tila maganda ang background ni Dr. Ronel, nagawa pa ring makita ng awtoridad ang kasong may kaugnayan sa act of lasciviousness. Natunton ni na Rosel ang isa pang biktima na tawagin nating Camela Tiongson at napapayag nila itong magsalita. Sa kabilang banda, si Estela naman ay nagpatala sa nasabing klinika upang makita kung paano tumatakbo ang proseso rito. Habang siya ay naghihintay, napansin niya ang ilang gamot na walang angkop na pangalan at kinunan niya ito ng larawan. Bago pa man siya tuluyang matingnan, agad siyang lumabas at lumapit sa otoridad, dala ang larawang nakuha niya. Tumagal ng ilang linggo ang investigasyon, ngunit sa paglipas ng mga araw, mas lumalakas ang hawak nilang ebidensya at lumalawak din ang tanong kung ilang babae na nga ba ang dumaan sa nasabing klinika. Sa kabila ng nangyayaring investigasyon, si Dr. Ronel ay patuloy pa rin na tumatanggap ng pasyente. Ika-3 ng Nobyembre taong 2016, ika-6 ng umaga, isang team mula sa ahensya ng sumusuri ng gamot ang pumasok sa pribadong klinika sa may Scout Ralos. Dala ang search warrant at utos ng korte para sa full inspection. Naging maayos ang operasyon. Ipinatigil ang operasyon ng klinika at pinalabas ang lahat ng mga pasyente. Kinumpiska ang mga dokumento, gamot, laptop, pati na rin ang external hard drives sa klinika. Pagdating sa Cybercrime Division,
agad na inumpisahang pag-aralan ang mga nakuhang gamit. Sa loob ng isang araw ay may nakita silang folder na tila naka-encrypt kung saan ang mga ito ay nabuksan. Doon bumungad ang mga video na kuha sa CCTV na hindi umano nakikita sa opisyal na sistema ng klinika. 6 na babae, iba-ibang petsa, ngunit iisang silid. Nakita sa video ang sedated na pasyente habang ginagalaw ang katawan nito sa paraan na hindi naman sakop ng medical procedure. Sa ibang video, ang mismong doktor ang nasa footage habang sa ibang video naman ay may kasama rin itong nurse. Nang ipakita sa mga biktima ang natuklasan ng mga otoridad, tila nanlumo ang mga ito. Isang dating nurse naman ng klinika na si Arlene ang lumapit sa autoridad. Sinabi nito na matagal nang ginagawa ng doktor ang insidente kung saan kapag tulog na ang pasyente ay doon na nangyayari ang panggagalaw. May ilang nurse na rin ang nagtangkang magsalita noon, ngunit ang mga ito ay tinakot at pinatahimik sa pamamagitan ng pera. Dahil sa pahayag na ito, agad na isinagawa ang pag-aresto sa doktor at tahimik naman itong sumama na tila walang pagtutol. Buwan ng Disyembre taong 2017, 1 taon matapos ang pag-aresto, sinimulan na ang pagdinig kung saan ipinahayag ang mga kasong isinampa kabilang na ang panggagalaw, falsification of medical records, violation of the Anti-Violence Against Women and Children Act, paglabag sa Code of Ethics ng mga medical professional. Si Rosel ang unang tumayo sa witness stand at detalyado nitong ibinahagi ang kaniyang karanasan. Sumunod naman si Vivian kung saan ang salaysay niya ay nagpapahiwatag ng tila sistema na nagpapaulit-ulit. Sunod-sunod ding lumutang ang iba pang mga testigo kabilang na ang dating nagtrabaho sa klinika. Sa tulong ng isang magaling na abogado, naisumite sa korte ang malinaw na kwento ng lahat ng naging biktima. Iniutos ng korte na kanselahin ang lisensya ni Dr. Ronel. Ini-freeze din ang ilang mga ari-arian nito upang gamiting pansuporta sa mga nabiktima. Buwan ng Pebrero taong 2018, binasa ng Quezon City Regional Trial Court ang hatol kung saan ang nasabing doktor ay guilty at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Permanenteng kinansela ang lisensya at ang klinika ay kinansela. Sa kabilang banda, ang mga biktima ay nagpatuloy sa buhay nila. Bagaman nandoon ang trauma ng kanilang naranasan, nanatili silang may pag-asa dahil nakuha nila ang inaasam nilang hustisya.